Narito ang ilan sa mga original Filipino music o OPM singers na dumaan sa matinding pagsubok sa kanilang buhay. Kabilang na ang kahirapan at sa huli ay pumanaw. Ang kanilang mga kwento ay nagbibigay inspirasyon sa marami dahil sa kanilang determinasyon at pagmamahal sa musika sa kabila ng mga pagsubok. April Boy Regino. Sikat sa mga kanta tulad ng Di Ko Kayang Tanggapin at Paano Ang Puso Ko. Siya ay lumaki sa hirap at nagbenta ng candy sa kalsada. Si April Boy Regino ay sumikat noong 90s bilang bahagi ng grupong April Boys na itinatag niya kasama ang kanyang mga kapatid na sina Vingo at Jimmy noong 1993. Nakilala ang grupo sa kanilang awiting Sana'y Laging Magkapiling noong 1995. Nagpa siya si April Boy na magsimula ng solo karera at naging tanyag sa mga kantang tulad ng Paano Ang Puso Ko, Umiyak Ang Puso at Di Ko Kayang Tanggapin. Sa kanyang solo karera, nagbenta siya ng mahigit 500,000 na album sa Pilipinas. Nahirapan si April Boy Regino bago siya pumanaw. Ayon sa mga ulat, matagal siyang nakipaglaban sa iba't ibang karamdaman. Una, na-diagnose siya sa prostate cancer noong 2009 pero gumaling siya matapos ang gamutan. Ngunit bukod sa cancer, nagkaroon din siya ng diabetes at naging komplikado ang kanyang kalagayan. Isa sa mga huling pinagdadaanan niya ay ang pagkawala ng kanyang paningin dulot ng diabetes na naging malaking dagok sa kanya bilang performer. Kahit ganun, sinika pa rin niyang bumalik sa musika at gumawa ng bagong mga kanta. Pumanaw siya noong November 29, 2020 sa edad na 59 years old. Ang kanyang pamilya ang nagkumpirma ng kanyang pagpanaw. Masakit man, iniwan niya ang isang legacy na hindi malilimutan ng maraming Pilipino, lalo na sa mga lumaki sa kanyang mga kantang puno ng emosyon at kwento ng buhay. Fred Panopio, sikat sa mga kanta gaya ng Pitong Gatang at Mamang Sorbetero. Si Fred Panopio ay isa sa mga naging tanyag na novelta singer noong dekada 60s to 70s. Hindi man naging kasing tanyag sa huling bahagi ng karera, patuloy siyang kumanta kahit sa simpleng venue. Ayon sa mga ulat, ang sanhi ng kanyang kamatayan noong April 22, 2010 ay multiple organ failure na dulot ng chronic obstructive pulmonary disease. Siya ay 71 years old nang siya ay pumanaw. Hanggang ngayon ay patuloy pa ring pinakikinggan at tinatangkilik ang mga kanta ni Fred Panopio. Ang kanyang mga awitin tulad ng Pitong Gatang at Kawawang Cowboy ay nananatiling popular at patuloy na pinakikinggan ng iba't ibang plataporma. Mercy Sunot. Si Mercy Sunot ay isa sa mga pangunahing bokalista sa bandang Aegis. Ay pumanaw noong November 18, 2024 sa edad na 48 years old. Matapos ang matapang na pakikipaglaban sa breast at lung cancer noong November 16, 2024, 2 araw bago siya pumanaw, nagbahagi si Mercy ng isang video sa TikTok mula sa kanyang hospital bed. Dito, isinalaysay niya na sumasailalim siya sa operasyon sa baga at dinala sa ICU dahil sa hirap na paghinga dulot ng tubig at pamamaga sa kanyang baga. Humiling siya ng panalangin mula sa kanyang mga taga-suporta para sa kanyang pagaling. Nabuo ang Aegis noong 1995 at noong 1998 inilabas nila ang kanilang debut album na Halik na naglalaman ng mga tanyag na awitin tulad ng Luha, Basang-basa sa Ulan at Halik. Ang mga kantang ito ay naging popular at nagpatibay sa katanyagan ng banda at ni Mercy Sunot sa industriya ng musika sa Pilipinas. Roel Cortez. Si Roel Cortez, isang kilalang OPM singer, ay nakaranas ng mga pagsubok at paghihirap sa kanyang buhay. Kahit na siya ay naging sikat noong dekada 80s to 90s dahil sa mga hit songs tulad ng Sa Mata Makikita, Iniibig Kita at iba pa. Hindi rin siya nakaligtas sa mga personal na problema at mga hamon sa buhay. Ayon sa mga ulat, nagkaroon siya ng ilang mga financial struggles at personal na pagsubok sa kabila ng kanyang kasikatan sa industriya. Siya ay pumanaw noong April 1, 2015 dahil sa colon cancer. Ang kanyang mga awit ay patuloy na nagbibigay aliw at alaala sa marami.
Rico G. Puno. Si Rico G. Puno sumikat sa mga kanta gaya ng Kapalaran, May Bukas Pa at Macho Guapito. Siya ay dumaan din sa mga pagsubok sa kalusugan sa bandang huli ng buhay. Si Rico G. Puno ay nagdusa mula sa ilang mga health complications at ang kanyang kalusugan ay naapektuhan ng kanyang mga sakit sa puso bago siya pumanaw noong October 13, 2018 sa edad na 65 years old. Jovit Baldivino. Si Jovit Baldivino ang unang kampiyon ng Pilipinas Got Talent noong 2010. Siya ay pumanaw noong December 9, 2022 sa edad na 29 years old. Ayon sa pahayag ng kanyang pamilya, si Jovit ay nagpapagaling mula sa hypertension nang inimbitahan siya ng isang kaibigan ng pamilya na kumanta sa isang Christmas party. Habang kumakanta, nakaranas siya ng hirap sa paghinga at kalaunan ay nagkaroon ng mild hemorrhagic stroke na nagdulot ng coma. Sa kabila ng mga pagsubok, hindi na siya nagkamalay at pumanaw dahil sa brain aneurysm. Hanggang ngayon ay patuloy na maririnig ang mga kanta ni Jovit Baldivino. Ang kanyang mga awitin ay madalas na tinutugtog sa mga pampublikong lugar tulad ng mga karaoke bars at malls.